King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 289. Battle of 100 Flowers. Kahit na ang mga bagay sa unang palapag ay hindi ang pinakamahusay, naglalaman pa rin ito ng isa sa Watermoon for Treasures. Ang Fan-Flying Bandit ay hindi dumaan sa 100 flower sack na ito. Gayunpaman, wala sa tatlo ang gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang libingan ng Watermoon Pirate ay napuno ng panganib at hindi nila mapabayaan ang kanilang pagbabantay sa kritikal na sandaling ito. Ang maikling elder ay nag-inspeksyon sa kristal na kabaong at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang naging solemn habang nagsasalita. Ang mga mekanismo dito ay mas malalim at mapanganib. Ang mga mekanismo sa mga nakaraang silid ay maaaring ituring na laro ng bata kumpara sa mga mekanismo dito. Master, maglaan ka ng oras. Bahagyang ngumiti ang kabataan sa bromage at tinitigan ang kristal na kabaong habang ikinakalat ang kanyang spiritual sense upang tulungan ang maikling elder. Bilang pinakatalentadong disipulo ng Watermoon Pirate, halatang natuto siya ng kaunti tungkol sa mga mekanismo. Unti-unting lumipas ang oras. Bilang isang mechanism master, ang mga kasanayan ng maikling elder ay lumampas sa pirata ng Watermoon at nagawang malutas ang higit sa 50% sa kalahati ng oras na kinuha para sa paggawa ng tsaa. Isang bitek na kasing laki ng palad ang lumitaw sa kristal na kabaong. Sa sandaling ito, ang tatlo ay nakakakuha na ng ilang mga bagay mula sa mga panlabas na gilid ng kabaong at labis na nasa sabik. Sa unang palapag pa lang ay may mga reward na higit pa sa mga normal na eksperto sa True Mystic rank. Bilang karagdagan sa 100 flower sack, ang halaga ng unang palapag ay may kukumpara sa isang normal na True Lord rank. Creak. Isang pinto ang biglang bumukas sa silid at dahan-daang lumabas ang isang malamig na kabataang may asol na buhok. Ang biglang tunog ay nagpatigil sa tatlo. Matapos mapagtanto na ang bagong dating ay isang kabataan lamang sa 7th sky, hindi nila maiwasang mapangiti. Ang ngiti ay naglalaman ng matinding bisyo sa loob nila. Ha ha ha. Ang kabataang ito ay mula sa nanalong East Side. Ang kabataang nasa bromage ay mapaglarong tumingin sa maikling elder at kay Zhao Fang. Ayon sa maikling matanda, mas maganda ang swerte ng taong nakapasok sa pasukan sa silangan. Ang silangan ay katumbas ng nanalo. Ang maikling elder ay tahimik at pagkatapos ay bumantong hininga na may kaunting simpatiya at awa habang nakatingin kay Zhao Fang. Bagamat ang pasukan ni Zhao Fang ay ang pinakamaswerteng, siya ay masyadong mahina. Walang lakas ang Fan-Flying Bandit para patayin ang kabataang ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay pamitik ng kanyang mga daliri. Pumasok si Zhao Fang sa silid at agad na natagpuan ang tatlo na nilulutas ang mga mekanismo. Ang kabataang may hawak na pamaypay ay nagbigay sa kanya ng matinding panganib ngunit kalmado pa ring iniskan ni Zhao Fang ang kanyang paligid nang walang anumang senyales ng gulat. Ang silid ay may 4 na pinto na konektado dito. Ang mga pintong ito ay kumakatawan sa hilaga, silangan, timog, at kanluran. Ang silangang bahagi na kinaroroonan ni Zhao Fang ay may kaparehong tatak ng palad sa kanyang palad. Nangangahulugan ito na hanggat hinawakan ni Zhao Fang ang imprint, maaari siyang pumasok sa ikalawang palapag. Munting Bluehead, naglakas loob ka bang sumugal upang makita kung makakatakas ka sa akin bago mo hawakan ang pinto? Binuksan ng binata sa bromage ang pamaypay sa kanyang kamay at ngumiti. Sa level niya, larong bata ang pumatay ng brat sa 7th sky. Sa ngayon, pinaglalaroan lang niya ang junior na ito. Nanatiling walang ekspresyon si Zhao Fang. Sa katunayan, nakaramdam siya ng matinding panganib mula sa kabataang nasa harapan niya kahit natiwala siyang may kakayahan siyang tumakas. Gayunpaman, hindi talaga gustong isuko ni Zhao Fang ang mga bagay ng kristal na kabaong, kaya hindi siya gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Creak. Ilang figure ang lumabas mula sa North Door. Ito ay ang Severed Blood Bald Eagle, ang Asher Rogue na Whist, at 2 pang pirata. Ang mga taong ito ay lahat ay madumi at nagkakagulo ngunit ang malupit nilang aura, lalo na ang aura na nagmumula sa Severed Blood Bald Eagle ay nagpapataas ng atensyon ng kabataang nakasuot ng bromage. Nagkataon, ang sandaling ito ay ang punto kung saan ang mga hanay malapit sa kristal na kabaong ay umabot sa kritikal na sandali. Dahil sa hitsura ng mga pirata,
Itinoon ng kabataang nakasuot ng bromage ang kanyang atensyon sa mga pirata at hindi pinansin si Zhao Feng na nasa maliit na 7th sky lamang. Ikaw. Ang fan-flying pirate. Hindi napigilan ng severed blood bald eagle na huminga ng malamig nang makitang hawak ng binata ang pamaypay. Pareho silang nasa true spirit realm, ngunit nalampasan siya ng katanyagan ng fan-flying pirate. Ang fan-flying pirate ay malamig na humagulgol. Bagamat hindi niya inilagay ang severed blood bald eagle sa kanyang mga mata, hindi niya ito minamaliit. Ang severed blood bald eagle at ang kumpanya ay maingat na nagsara sa kristal na kabaong. Ang fan na hawak ng fan-flying pirate ay nagsimulang tumibok ng ritmo habang ang lamig ay lumitaw sa kanyang mga mata. Naging mas tensyonado ang kapaligiran. Walang sino man sa kanila ang susuko sa mga gantimpala ng unang palapag ng ganoon kadali. Basag. Ilang figure ang lumabas mula sa south door. Ang pinuno ay si Master B na ang mukha ay itim at sobrang gulo. Sa likod niya ay si B Chaoyu, ang head ng pamilyang B, at isa pang eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang isa pang partido na maaaring makaapekto sa mga nasa True Spirit Realm ay lumitaw. Bahagyang napabuntong hininga ang fan-flying pirate at isinara ang pamaypay sa kanyang mga kamay. Bagamat may tiwala siyang harapin ang dalawa, napakahirap na patayin silang dalawa. Sa puntong ito ng panahon, nagkaroon ng balanse ang tatlong partido at si Zhao Feng sa 7th sky ang hindi pinansin ng lahat. Heiyun Master. Si Master B at B Chaoyu ay parehong tumingin sa maikling elder na may pagtataka. Ang maikling elder na si Heiyun Master ay nilulutas ang mga mekanismo ngayon at isang mapait na ngiti ang lumitaw. Master B, Chaoyu. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi nagpapahintulot sa amin na tumayo sa parehong panig. Naunawaan ni Zhao Feng nang marinig niya ito. Nabanggit ni Master B na natuto si B Chaoyu mula sa isang mechanism master bagamat isa lamang siyang inam na disipulo. At ngayon, nagpakita sa harap nila ang master ni B Chaoyu. Hindi nakakagulat na silang tatlo ay dumaan sa mga mekanismo ng napakabilis. Nagkaroon sila ng mechanism master. Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Zhao Feng. Madaling mahulaan ng isang tao na si Heiyun Master ay na-blackmail para dumating at lutisin ang mga mekanismo. Lahat, bakit hindi tayo magpasya kung paano hatiin ang treasury sa loob ng kristal na kabaong sa pagitan ng ating tatlong partido? Ang mga kabataan sa bromage ay pinamamahalaang upang pisilin ang isang mainit na ngiti. Ang mungkahi na ito ay naging sanhi ng parehong Master B at ang maikling elder upang magpakawala ng hininga. Ang fan-flying pirate ay ang pinakatalentadong disipulo ng Watermoon Bandit at nagkaroon ng hindi mabilang na mga trick na nagpahirap sa kanya na harapin. Kahit na ang dalawa ay nagsama-sama ay maaari lamang nilang tunguhin ang isang draw sa pinakamahusay. Pagkatapos ng ilang talakayan, ang panig ng fan-flying pirates ay makakakuha ng 50% ng mga gantimpala dahil sila ang pinakamaraming nagtrabaho. Ang natitirang 50% ay hahatiin sa pagitan ng Severed Blood Pirates at ng Transverse Water Stronghold. Dahil hindi nagkasundo si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle, ibig sabihin ay pumayag sila. Para kay Zhao Feng, ang ikaapat na grupo, halatang hindi siya pinansin ng tatlong partido. Hihihi. Kapag nakuha ko ang 100 flower sack, ang pagpatay sa inyong lahat ay magiging kasing dali ng pag-flip ng palad. Malamig na tumawa sa kanyang puso ang kabataang nakasuot ng bromage. Nakangiti rin ang katabi niyang dilag habang nakikipagpalitan ng tingin sa kabataang nakasuot ng bromage. Hanggat nakuha nila ang 100 flower sack, makakapaglabas sila ng malakas na lason sa loob nito na madaling pumatay sa mga normal na cultivator sa true human rank. Ang 100 flower sack ay hindi namumukod tingy dahil ito ay isang sako lamang at ang mga materyales nito ay hindi kasing halaga ng mga sandata na may gradong espiritual. Kung hindi alam ng isa ang mga gamit ng 100 flower sack, mas mabuting magkaroon ng peak mortal grade item sa halip. Sa makatuwid, kahit ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay dumaan sa 100 flower sack. Ang Watermoon Bandit ay mula sa 100 taon na ang nakakaraan at kasama ang maraming bagay na ito pati na rin ang katotohanan na ang mga taong ito ay hindi pa nakakita ng 100 flower sack ni Master, malamang na hindi nila maiintindihan ang halaga nito. Gayunpaman, ang sitwasyon ay hindi naging maayos gaya ng iniisip ng kabataan.
Bahagyang nagbago ang mga mata ng Asher Robe the Wisp habang sinulyapan niya ang 100-flower sack. Boss Severed Blood, ang maraming kulay na sako na iyon ay malamang na ang 100-flower sack, isa sa Watermoon for treasures. Nagpadala ng mensahe ang Asher Robe the Wisp. Ang puso ng Severed Blood Bald Eagle ay gumalaw nang marinig niya ito at naiintindihan ang intensyon ng fan-flying pirate. Sabay sa kabila, bahagyang nagbago din ang ekspresyon ni Master B nang makita niya ang 100-flower sack ngunit hindi siya umimik. Ang fan-flying pirate ay malinaw na minamaliit ang dalawang panig. Ang Asher Robe the Wisp ay isang grave robber master habang si Master B ay nanirahan sa Transverse Water Stronghold sa mahabang panahon at alam ang mga bagay na hindi alam ng iba. Sa mga taong naruroon tanging si Zhao Feng ang hindi nakakaalam ng halaga ng 100-flower sack. Ang kanyang espiritual na mata ng Diyos sa halip ay nakalok sa ilan sa iba pang mga item. Hihihi, mayroon pang ang isang 100-flower Saint Liquid. Ang likidong ito ay isa sa mga lihim na nilikha ng 100-flower Wicked Chapter at tumutulong sa isa na gawing True Spirit Chi ang True Force. Sabi ng kabataang nakasuot ng bromage at sadyang itinoon ang atensyon ng iba sa isang asol na bote. Bahagyang naantig ang puso ni Zhao Feng nang marinig niya ito. Ang 100-flower Saint Liquid ay tila isang upgraded na bersyon ng shedding spiritual peel. Crack! Nahulog ang kabaong sa lupa at nagpakibot sa puso ng lahat. Bumukas ang kabaong, at pagkabukas nito, mabilis na lumabas si Heion Master sa bilog. Halos sabay-sabay, tatlong aura ng True Spirit Realm ang lumundag sa hangin habang umaakyat sila patungo sa kabaong. Boom! Nagpalitan ng suntok ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm at pinalipad ang kristal na kabaong, na nagtapon ng laman nito kung saan-saan. Bakit ang tatlo ay hindi nakikipaglaban para sa mga item sa spiritual na grado at sa halip ay pumupunta sa isang maraming kulay na sako? Hindi maintindihan ni Zhao Feng. Kayong lahat, mawala. Ang kabataang may suot na bromage ay nagflap ng pamaypay sa kanyang kamay at nagpadala ng mga larawan ng mga petals sa lahat ng dako. Nag-aaway silang tatlo para lang sa sakong maraming kulay na iyon. Karamihan sa mga natitirang tao ay nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at ginawa ang kanilang makakaya upang harangan ang natitirang enerhiya pati na rin kunin ang mga natapong bagay. Magnakaw. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng habang ang kanyang Yin Shadow Cloak ay kumikislap at naging isang arco ng kidlat na sumiklab sa kaguluhan. Dahil sa kanyang Yin Shadow Cloak at Lightning Inheritance, ang bilis ni Zhao Feng ay hindi mas mabagal kaysa sa normal na kalahating hakbang na True Spirit Realms. Sa ilang paghinga lang ay nakakuha na siya ng ilang pinakamataas na antas na mortal grade weapons na lahat ay maihahambing sa luho-hawbaw at ilang iba pang mga bihirang materyales. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay nasa kaguluhan din na masayang kumukuha ng mga gamit. Daan-daang Flower Saint Liquid. Bulalas ng Asher Robe the Wisp habang nakikipaglaban sa bulaklak na nakadamit na kagandahan para sa asol na bote. Ang dalawang ito ay parehong nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm at kung makukuha nila ang lihim na paglikha na ito mula sa 100-flower Wicked Chapter, mayroon silang 70% pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm. Ang daang Flower Saint Liquid na ito ay makakatulong sa akin na maabot ang kalahating hakbang na True Spirit Realm. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng habang sumusugod siya patungo sa asol na bote. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa sa mga dawis na nakasuot ng Asher at ang ganda. Ang pagkakaiba sa pagitan nila ay agad na ipinakita. Bastos, bitawan mo. Ang Asher Robe the Wisp ay galit na gaya ng kulog at napapanood lamang ni Zhao Feng ang pagkuha ng 100-flower Saint Liquid. Ang kagandahan sa damit na bulaklak ay napuno din ng lamig habang pinapaikot niya ang kanyang True Spirit Realm Chi at inatake si Zhao Feng. King of Gods, Kabanata 270. Fight of 100 Flowers, Una. Ang 100-flower Saint Liquid ay hindi itinuturing na mahalaga para sa tatlo sa True Spirit Realm. Gayunpaman, para sa kagandahang nakadamit ng bulaklak, ang Asher Robe the Wisp at ang nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm, ito ay mas mahalaga kaysa sa isang spiritual grade na sandata. Ang chi ng True Spirit ng Beauty ay umabot na sa 70% at ang kanyang cultivation ay napakalapit sa True Spirit Realm. Kung makukuha niya ang 100-flower Saint Liquid, halos garantisado siyang maabot ang True Spirit Realm.
Ang cultivation ng Asher Robe the Wisp ay hindi malayo sa kanya at ang kanyang desperasyon para sa 100 Flower Saint Liquid ay hindi mas mababa kaysa sa 100 Flower Sack. Ang dalawa ay walang pagkakataon na makuha ang 100 Flower Sack. Ito ay isang item na tanging ang tatlo sa True Spirit Realm lamang ang makakalaban. Sa puntong ito ng panahon, hindi mailarawan ang galit at galit sa kanilang mga puso habang pinapanood nila ang 100 Flower Saint Liquid na malapit ng maaga ng isang kabataan sa 7th Sky. Shua. Nahuli ni Zhao Feng ang 100 Flower Saint Liquid at inilagay ito sa kanyang interspatial bracelet. Munting bastos, kung ibibigay mo ang 100 Flower Saint Liquid, mapapatawad kita at hindi kita papatayin. Little brother, ibigay ang 100 Flower Saint Liquid kay sister, at hihilingin ko sa aking senior martial brother na bigyan ka ng pagkakataon sa buhay. Ang kagandahan at Asher Robe the Wisp ay sumugod kay Zhao Feng sa kaguluhan. Q. Si Zhao Feng ay parang kidlat na matagumpay na nakaiwas sa kanilang galit na pag-atake. Hindi lang niya nagawang iwasan ang mga ito, hindi rin niya nakalimutang pumili ng mga gamit sa daan. Ang mga espiritual na table tasks, mga materyales sa paggawa, mga armas, at iba pang mga item. Ang bawat item ay kinuha ni Zhao Feng. Ang maliit na pass ang magnanakaw sa gilid ay sobrang brutal din dahil sunod-sunod itong nagnakaw ng mga gamit, hindi mas mabagal kaysa sa amo nito. Sa kabilang banda, ang head ng pamilyang B ay nakamasid na nakanganga ang bibig. Habang naglalaban ang tatlong dakilang True Spirit Realms, ang pusa at tao ay parang isda sa tubig at maaaring tumawag ng hangin at ulan kung kailan nila gusto. Napakabilis ng bastos na ito. Ang balabal na iyon. Maaaring ito ay isang inheritance item. Ang kasakiman ay sumilay sa Asher Robe the Wisp na mga mata. Naiintindihan niya ang mga pambihirang batas ng lightning at napakahusay sa bilis. Naramdaman din ng flower-dressed beauty na nakakapagod itong humabol. Sa kaguluhan, maayos na kumilos si Zhao Feng at madaling natunaw ang shockwaves mula sa mga sagupaan ng tatlong True Spirit Realms. Ang ganitong lakas ay hindi mas mahina kaysa sa normal na kalahating hakbang ng mga eksperto sa True Spirit Realm. Sa totoo lang, ayaw ni Zhao Feng na labanan sila. Ito ay hindi lamang dahil ang kanilang mga lakas ay nalampasan ang alinman sa Darkwing Foreshadows. Kung mapatay o masugatan ni Zhao Feng ang isa sa kanila, masisira nito ang balanse sa field at mapataas ang atensyon ng mga nasa True Spirit Realm. Higit pa rito, sa panahong ito, mas madaling magnakaw ng mga bagay. Ang oras ay literal na ginto at pera. Mystic Snake Blood Whip. Ang latigo na ito ay isa sa mga sikat na sandata mula sa Scarlet Moon Religion. Isang matinding away na naman ang lumitaw. Ang Severed Blood Pirates at pamilyang B ay magkasamang lumaban. Ang madilim na pilak na spiritual grade na Mystic Snake Blood Whip ay umikot sa hangin at tila naglalaman ng uhaw sa dugo sa loob nito. Sa lahat ng mga item, mayroong 5 hanggang 6 sa spiritual na grado, ngunit ang halaga ng item na ito ay malinaw na pinakamahalaga. Nag-scan si Zhao Feng sa buong latigo gamit ang kanyang God Spiritual Eye at nakaramdam ng bahagyang kakaiba dahil ang aura ng Mystic Snake Blood Whip ay nasa mababang antas lamang ng spiritual na grado, at hindi mas mahusay kaysa sa iba pang mga armas. Gayunpaman, sa sandata na ito naramdaman niya ang aura mula dito ay katulad ng espada na nakuha niya mula sa Blood Corpse Protector. Gayunpaman ang huli ay pagod. Kung gagawin ko ang mga pagkakataong ito, kailangan kong kumuha ng magandang sandata para sa akin kapag naabot ko ang True Spirit Realm. Ang mga sandata tulad ng mga latigo ay angkop para sa Lightning Inheritance at malapit na labanan. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang siya ay nagdesisyon. Dati, kapag ang cultivation ni Zhao Feng ay mababa, ang mga espiritual na sandata ay walang silbi sa kanya. Gayunpaman, ang kalahating hakbang na True Spirit Realm ay hindi na malayo sa kanya at kayang gumamit ng isang spiritual grade weapon. Sa sandaling ito, ilang cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nakikipaglaban para sa Mystic Snake Blood Whip. Sa kasalukuyang mga item na magagamit, ang halaga ng Mystic Snake Blood Whip ay mas mababa lamang sa halaga ng 100 flower sacks. Ang Mystic Blood Snake Whip na ito ay maaaring i-upgrade sa pamamagitan ng pagsuso sa blood essence ng mga tao at maaaring maabot ang middle tier spiritual grade bago ito maging malapit sa mataas na bantas na spiritual grade.
Ang mga mata ng Asher Robe the Whist ay kumikinang habang siya ay naaakit ng latigo. Siya ay libingan magnanakaw at bagong maraming kasaysayan tungkol sa mga bagay. Hindi alam ni Zhao Feng ang mga katangian ng Mystic Snake Blood Whip at maaari itong i-upgrade sa pamamagitan ng pagsuso ng asensya ng dugo. Nangangahulugan ito na ito ay kapareho ng mga item sa inheritance. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pinuno ng pamilyang B, ang kagandahang nakadamit ng bulaklak, ang Asher Robe the Whist at ilang kalahating hakbang na mga dalubhasa sa True Spirit Realm ay nakatuon sa Mystic Snake Blood Whip. Maging ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm ay nag-ambala nito. Ang Mystic Snake Blood Whip ay isang bagay na nagpapula sa mga mata ng mga nasa True Spirit Realm ngunit hindi sila maaaring sumuko sa 100 Flower Sack lalo na dahil sa katotohanan kung ang 100 Flower Sack ay kinuha ng fan-flying na pirata, siya maaaring patayin ang lahat ng naruroon. Ang kapangyarihan ng 100 Flower Sack ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon at ito ang inaalala ng lahat. Sa makatuwid, kahit na gusto nila ang Mystic Snake Blood Whip, hindi sila maaaring sumuko sa 100 Flower Sack. Pagkatapos kong kunin ang Mystic Snake Blood Whip, tatakbo ako patungo sa ikalawang palapag. Nagpasya si Zhao Feng. Kung maaari niyang kunin ang 100 Flower Saint Liquid at Mystic Snake Blood Whip, authorized siya. Para sa 100 Flower Sack, hindi alam ni Zhao Feng ang mga gamit nito at hindi niya ito binigyang pansin. Siyempre, kung alam ni Zhao Feng na ang 100 Flower Sack ay maaaring makaapekto sa buong sitwasyon, marahil ay hindi niya ito papansinin. Magnakaw. Nakipagpalitan ng mga tingin si Zhao Feng sa maliit na pas ang magnanakaw at sumabay habang umaakyat sila patungo sa direksyon ng Mystic Snake Blood Whip. Mayroong kabuuang 4 hanggang 5 eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm malapit sa latigo. Ang pinakamalakas sa grupo ay ang Asher Robe the Whist at kagandahan, na sinundan ng head ng pamilyang B, pagkatapos ay 2 pang kalahating hakbang na eksperto sa True Spirit Realm. Nandito na naman ang brat na ito. Ang puot ay sumilay sa mga mata ng Asher Robe the Whist at ang kagandahang nakadamit ng bulaklak ay natagpuan din si Zhao Feng. Nagpasya ang dalawa na humanap ng pagkakataon para patayin si Zhao Feng habang sila ay naglalaban para sa latigo. Ang halaga ng Yin Shadow Cloak at 100 Flower Saint Liquid ay hindi mas mababa kaysa sa Mystic Snake Blood Whip. Gayunpaman, alam nila ang bilis at lakas ni Zhao Feng at sa makatuwid, hindi madaling umatake. Sa paglahok ni Zhao Feng, naging mainit ang labanan para sa Mystic Snake Blood Whip. Ang mahina 2 kalahating hakbang na True Spirit Realm experts ay hindi nakaharap dito at nagpasyang umatras, iniwan ang Asher Robe the Whist, ang kagandahan, ang pinuno ng pamilyang B, at si Zhao Feng. Ang lakas ng labanan ni Zhao Feng ay hindi dapat maliitin at kayang panindigan ang kanyang paninindigan laban sa iba pang 3 eksperto. Malalim na itinago ng batang ito ang kanyang mga kakayahan. Ang mga puso ng Asher Robe the Whist, ang bulaklak na nakadamit na kagandahan, at ang pinuno ng pamilyang B ay tumalon. Napagtanto din ito ni Heian Master at ng 3 eksperto sa True Spirit Realm. Ang bilis ni Zhao Feng ay lumampas sa iba at hawak ang kalamangan sa magulong labanan. Hiu. Pinalibutan ng kidlat si Zhao Feng habang ang kanyang bilis ay umabot na sa pinakamataas habang kukunin pa lang niya ang Mystic Snake Blood Whip. Huwag mo nang isipin iyon. Bastos, nililigawan mo si kamatayan. Ang Asher Robe the Whist at kagandahan ay nagpakawalan ng mga pag-atake kay Zhao Feng. Ang head ng pamilyang B ay malamig na tumawa at lumipat sa gilid. Sa sandaling ito, hinarap ni Zhao Feng ang pinagsamang pag-atake ng 3 cultivator sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Kung kukuha siya ng Mystic Snake Blood Whip sa himpapawid, kailangan niyang gawin ang mga pag-atake ng 3 eksperto sa kalahating hakbang na True Spirit Realm na hindi hihigit sa isang pag-atake mula sa isang tao ng True Spirit Realm. Ipaubaya ko na sa iyo. Bumaba ang pigire ni Zhao Feng. Meow meow. Isang maliit na kulay abong pusa na kasing laki ng palad ang lumitaw sa hangin at hinawakan ang latigo bago nawala. Ano? Gagong pusa. Ang 3 kalahating hakbang na True Spirit Realm ay natigilan at sa kanilang matinding galit, ay hindi tumigil sa kanilang pag-atake. Sa kabaligtaran, pinalaki pa nila ang kanilang kapangyarihan. Ama. Huwag. Si Bichao Yun na nasa sulok ay may maputlang mukha at puno ng ayaw.
Si Zhao Feng ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng takot habang hinarap niya ang mga pag-atake. Ring of Lightning. Huminga ng malalim si Zhao Feng at ibinuka ang kanyang mga braso habang lumilipad ang kanyang buhok kung saan-saan, na tila siya ay isang Diyos ng kidlat. Agad na nabuo ang sunod-sunod na arco ng kidlat at bumaril na parang alon sa bawat direksyon. Ang paligid ng Zhao Feng ay agad na nasunog na itim. Ang tatlong kalahating hakbang na mga eksperto sa True Spirit Realm ay nagsimulang manginig na parang naisisure sila matapos tamaan ng mga alon ng kidlat. Namamanhid, nanginginig, nakakabigla. Matapos ang buong tatlong paghinga. Ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa Ring of Lightning ay natangay ng tatlo. Ang dawis na nakadamit ng Asher, ang kagandahang nakadamit ng bulaklak at ang head ng pamilyang B ay may mga nanginginig na katawan, halos hindi na makatayo. Iyon lang. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhao Feng habang siya ay umatras kasama ang maliit na pasang magnanakaw. Sa pagkakaroon ng 100 Flower Saint Liquid at Mystic Snake Blood Whip, nagpa siya si Zhao Feng na umalis. Ang target niya ay halatang pintuan sa silangan. Hanggat inilagay niya ang kanyang kamay sa pinto, makapasok siya sa pasukan sa ikalawang palapag. Senior Marshal Brother, huwag mo siyang hayaang tumakbo. Itong aswal na buhok na bastos. Ang kagandahan at Asher Robe the Wisps Poot ay umabot na sa kanilang limitasyon ngunit dahil sa nataman ng Ring of Lightning, hindi sila makagalaw sa maikling panahon. Ang mga aksyon ni Zhao Feng sa wakas ay naging dahilan upang hindi nasiyahan ang tatlong True Spirit Realm. Ang Fan-Flying Pirate ay malamig na tumawa at inilipat ang labanan para sa 100 Flower Sack patungo sa direksyon ni Zhao Feng. Tahimik na nagpa siya ang tatlo na patayin si Zhao Feng. Habang ang 100 Flower Sack at ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm ay lumalapit kay Zhao Feng, lumabo ang ekspresyon ng huli. Ang trio na ito ay hindi nagplanong palayain siya. Sige, hayaan ko kayong subukan. Kinuha ni Zhao Feng ang Luohao Bow at ang tatlong Luohao Arrow ay agad na ikinabit ang kanilang mga sarili sa bow. Habang ipinapaikot ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power, ang kanyang lightning inheritance ay dumampi sa ikalawang palapag. Bang! So! Agad, tatlong Luohao Arrow ang bumaril at lumikha ng isang bagyo ng kidlat at yelo. Ice Lightning Windstorm. Binitiwan ni Zhao Feng ang kanyang bowstring at nakita ang kanyang tatlong pinakamalakas na arrow na kumari pa patungo sa 100 Flower Sack. Boom! Bahagyang nanginig ang buong silid sa unang palapag. Ang 100 Flower Sack ay tinamaan ng tatlong arrow na ang kapangyarihan ay maihahalin tulad sa True Spirit Realm at ang nakakatakot na pinsala ay naging sanhi ng kahit na bahagyang pumutok ang 100 Flower Sack. Umangat ang makamandag na usok mula sa 100 Flower Sack at hindi nagtagal ay nilamon ng itim na apoy. Hindi. Napasigaw ang Fan-Flying Bandit habang halos mabaliw. Natarante rin ang Severed Blood Bald Eagle at Master B dahil hindi nila alam ang gagawin. King of Gods, Kabanata 291. Plano. Ang tatlong palaso na lumikha ng bagyo ng yelo at nyebe ay nagbigay daan kay Zhao Feng na gamitin ng husto ang kanyang bloodline power at lightning inheritance. Ang simbolo ng Ice Lotus sa Luohao Bow ay tila kumikinang na hindi pa nagagawa noon. Nagsimulang manginig ang silid na kinaroroonan nila at nataranta ang puso ng lahat. Ang tatlong eksperto sa True Spirit Realm ay nagulat at nagalit. Ang target ni Zhao Feng ay ang 100 Flower Sack. Bagamat ito ay isang kakaibang bagay, ang mga materyales na kung saan ito ginawa ay hindi mas mahusay kaysa sa isang normal na sandata na may gradong espiritual. Sa pagharap sa tatlong pag-atake na umabot na sa antas ng True Spirit Realm, ang yelo at kidlat ay dumaloy sa mga bitik ng 100 Flower Sack. Shoo! Umakyat ang makamandag na usok mula sa daang flower sack at agad itong nilamon ng itim na apoy. Ikaw. Ang lakas ng loob mo. Itinuro ng Fan-Flying Bandit si Zhao Feng gamit ang nanginginig na mga daliri at isang napakapangit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Bahagyang kakaiba ang pakiramdam ni Zhao Feng. Ang mga reaksyong ito ay masyadong pinalaki. Hindi ba isang sako lang? Crack! Lumawak ang mga bitek sa 100 Flower Sack at naglabas ng maraming kulay na usok. Hindi maganda. Nagbago lahat ang ekspresyon ni Master B at ng Severed Blood Pirates habang mabilis silang umatras.
Ang 100 flower sack ay naglalaman ng 100 uri ng lason, kung saan ang ilan ay maaaring agad na pumatay sa mga nasa True Spirit Realm. Sa sandaling ito, ang tatlong True Spirit Realm Cultivator ay umatras lahat habang pinipigilan ang kanilang mga hininga at humiwalay habang ginagamit ang kanilang chi ng True Spirit upang isara ang hangin sa kanilang katawan. Nakaramdam si Zhao Feng ng kritikal na aura at mabilis na inilagay ang kanyang kamay sa pinto. Boom! Bumukas ang pinto at binalot ng berdeng ilaw si Zhao Feng. Brat na may asel na buhok, ang lakas ng loob mong sirain ang 100 flower sack. Gagawin kong alabok ang iyong mga buto. Bahagyang pangit ang gwapong mukha ng fan-flying bandit. Ito ay pagpapahayag ng matinding puot. 100 flower sack. Ano yun? Si Zhao Feng ay suminok. Nararamdaman niya na gusto talaga ng fan-flying bandit na kagatin ang kanyang laman at sipsipin ang kanyang dugo. Ang lason na inilabas mula sa 100 flower sack ay isang bagay na kahit na ang tatlo sa True Spirit Realm ay kailangang umatras. Anong bagay iyon para maglabas ng nakakatakot na aura na kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay kinatatakutan? Si Zhao Feng ay hindi tulala at halos mahulaan niya ang paggamit ng 100 flower sack, ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga ginawa. Ang gayong nakakatakot na bagay ay magiging isang bangungot kung ito ay dumapo sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Halatang galit ang fan-flying bandit. Kung nakuha niya ang 100 flower sack, maaari niyang patayin ang dalawa pa sa True Spirit Realm at kunin ang lahat ng Watermoon Treasury para sa kanyang sarili. Gayunpaman, walang makakaisip na isang brat sa 7th Sky ang sumire sa kanyang mga pangarap. Sa kabilang banda, si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay bahagyang natuwa. Sa tatlo sa True Spirit Realm, ang fan-flying bandit ang pinakamalakas at pinakamabilis, kaya mas mataas ang tsansa niyang makuha ang 100 flower sack kaysa sa dalawa. Kung ang 100 flower sack ay nahulog sa kanyang mga kamay, maaaring wala silang kakayahang makatakas. Sa pakikialam ni Zhao Feng, ang balanse sa pagitan ng tatlo ay na-stabilize. Kung wala ang 100 flower sack, ang fan-flying bandit ay walang 100% pagkakataon na talunin ang pinagsamang puwersa ng dalawa pang True Spirit Realm Cultivator. Senior Martial Brother, dapat hilahin ang balat ng batang ito at dapat siyang pahirapan sa loob ng 100 araw kung saan hihingi siya ng kamatayan. Ang mga mata ng dilag na nakadamit ng bulaklak ay puno ng puot at ang Asher Robe the Whist ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nakatitig sa paalis na pigirin ni Zhao Feng. Kinuha ni Zhao Feng ang dalawa sa pinakamahalagang bagay noon. Ang 100 Flower Saint Liquid at Mystic Snake Blood Whip. Sa lahat ng item bukod sa 100 Flower Sack, ang dalawang ito ang pinakamahalaga. Gayunpaman, winasak ni Zhao Feng ang 100 Flower Sack. Kahit na ngayon ang Asher Robe the Whist, Flower-Dressed Beauty at Head of the Bee Family ay may manhid na mga katawan at 12 ng mga scorch marks, ngunit lahat sila ay nag-iingat sa lakas ni Zhao Feng. Na-overpower ng huli ang tatlo sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at naglabas ng Storm of Ice and Lightning, na ang kapangyarihan ay maihahambing sa True Spirit Realm. Sa kabuuan, ang tatlong puwersa bukod kina Heian Master at Bi Chaoyu, ay naglagay ng kanilang puot kay Zhao Feng. Huwag kang mag-alala, lalabas pa rin ang brat na iyon sa ikalawang palapag at kasama ang Mechanisms Master dito, ang bilis nating mag-solve ay mas mabilis kaysa sa kanya. Bahagyang kumalma ang ekspresyon ng fan-flying bandit, ngunit mas naging malamig ang kanyang mga mata. Susunod, hinati ng tatlong puwersa ang natitirang mga item sa pamamagitan ng kung gaano sila kalakas. Sa mga item, mayroong ilang mga item ng spiritual grade at mahalagang materyales. Gayunpaman, pagkatapos hatiin ang tumpok sa tatlo, ang halaga ng bawat panig ay hindi mas mataas kaysa kay Zhao Feng. Matapos hatiin ang mga gamit ay pumasok na ang tatlong puwersa sa kani-kanilang pinto. Ang fan-flying bandit at ang kumpanya ay nasa kanluran na pinto, sa tapat ng kay Zhao Feng, si Master B at kasama ay nasa timog habang ang mga pirata ay nasa hilaga. Ayon sa pagsusuri ng Heian Master, ang pinto ni Zhao Feng ang pinakamaganda habang ang South Door ang pinakamasama. Gayunpaman, wala silang magagawa tungkol dito dahil napagdesisyonan na ang pangalawang paglagay ni Zhao Feng ng kanyang kamay sa sign na bato. E ano naman kung maganda? Bubugbugin ko ang langit at papatayin ang iba. Malaki ang ambisyon ng kabataan sa Brocade.
Ang dilag na nakadamit ng bulaklak ay tumango. Sa Watermon for Treasures, ang 100 flower sack ay nasa ika-4 na pwesto. Nariyan pa rin ang Moon God Peach Fan, 3 Flower Treasured Lotus, at ang banal na martial art ng masamang landas ang Mystic Flower Treasured Bible. Kung makukuha ng Senior Martial Brother ang Moon God Peach Fan, na nasa ikatlong ranggo, kahit na ang dalawa pang True Spirit Realm Captivator ay hindi mo makakapareha. Kung nakuha mo ang 3 Flower Treasured Lotus, ang Senior Martial Brother ay maaaring lumaban ng tigil kahit na bumaba ang isang True Mystic rank. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Mystic Flower Treasured Bible. Kahit na kailangan na nating sumuko sa 3 pa, hindi natin kayang isuko iyon. Desididong sabi ng Fan Flying Bandit. Noong nakuha ni Master ang Mystic Flower Treasured Bible, isang hakbang pa lang siya mula sa True Lord rank. Ang mahalaga ay naantig siya kay Empress Chin. Ang aking talento ay hindi mas mababa kaysa sa kanya at ako ay mas mapagpasyahan kaysa sa kanya. Kung makukuha ko ang Mystic Flower Treasured Bible, tiyak na magiging Lord of the Wicked Path ako at maging ika-9 na pinakamakapangyarihang puwersa sa Canopy Great Country. Huminga ng malalim ang kabataang nakasuot ng brocade at nag-alab ang ambisyon sa kanyang mga mata. Pumasok silang 3 sa daanan patungo sa ikalawang palapag. Mayroon ding 9 na silid sa daanan at kapag ang isa ay dumaan sa 9 na silid, sila ay makapasok sa ikalawang palapag. Ayon sa setup, ang mga reward mula sa ikalawang palapag ay magiging mas mahusay kaysa sa una. Ang bilis ng Heion Master ay tiyak na mas mabilis kaysa sa iba pang 3 at sa kalahati lamang ng oras na tumagal ng paggawa ng tsaa, ang Fan Flying Bandit at ang kumpanya ay pumasok sa ikalawang palapag. May kwarto din sa second floor, medyo katulad ng dati. Sa gitna ay isang kristal na kabaong kung saan ang mga gantimpala ay nad-oval. Watermon God Peach Fan. Nakatitig sa matikas na pamaypay ang kabataang nakasuot ng brocade at bulaklak na nakadamit na kagandahan at nanginginig ang kanilang mga puso. Ang Watermon God Peach Fan ay ang pinakamakapangyarihang offensive weapon ng Watermon Pirate at ito ay itinuturing na isang inheritance type item. Ang fan na ito ay maaaring magpadala ng mga ilusyon sa pag-iisip at may 7 uri ng mga nakatagong armas sa loob. Maaari itong maging hugis ng payong at bumuo ng isang defensive barrier, kaya ito ay teknikal na parehong nakakasakit at nagtatanggol. Tila, ang pinakamalakas nitong kapangyarihan ay maihahambing sa mataas na baitang espiritual na grado. Dapat malaman ng isang tao na sa Canopy Great Country, ang bilang ng mga high-tier na spiritual grade na armas ay mabibilang sa isang kamay. Ang mga kabataan sa mga mata ng brocade ay nag-aalab sa pag-asa. Kung ikukumpara sa 100 flower sack, mas maganda ang Watermon God Peach Fan. Siyempre, ang mga array at mekanismo dito ay mas mahirap kaysa sa mga nasa unang palapag. Ang setup dito ay bahagyang katulad sa ilan sa mga maalamat na setup sa Heaven's Legacy Inheritance. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Heion Master habang sinimulan niyang lutesin ang mga mekanismo. Mabilis na lumipas ang oras na kinuha ay mas mahaba kaysa sa unang palapag at ang mga kabataan sa brocade ay hindi maiwasang makaramdam ng apurahan. Kailangan nilang masira ang mga mekanismo bago dumating si Master B at ang mga pirata. Lumipas ang halos kalahating araw. Correct. Sa wakas, binuksan ni Heion Master ang kristal na kabaong. Watermon God Peach Fan. Tumawa ang kabataan at ginamit ang kanyang Chi of True Spirit para kunin itong inheritance fan. Walang nakakaalam kung ito ay nagkataon o hindi, ngunit ang pinto sa timog at kanluran ay parehong bumukas sa sandaling ito. Hindi maganda. Naunang nakarating dito ang Fan Flying Bandit. Nagbago ang ekspresyon ni Master B at ng Severed Blood Bald Eagle. Ang dalawang partido ay hindi nag-alinlangan sa lahat at sisingilin upang kunin ang iba pang natitirang mga item. Ang mga kabataang nakasuot ng kapangyarihang panlaban ng brocade ay talagang tumaas at pinilit ang iba pang dalawang True Spirit Realms. Ano ang nangyayari? Ang Watermon God Peach Fan ay hindi kasing lakas ng inaakala ko. Ang kagandahan ay pakiramdam tuliro. Ayon sa kanya, hanggat nakuha ng kanyang senior martial brother ang Watermon God Peach Fan, dapat niyang seryosong saktan ang dalawa pa sa maikling panahon o mapatay. Gago, ang inheritance item na ito ay kailangang pinuhin para sa pagmamayari upang magamit ang tunay na lakas nito.
Sa ngayon, ang magagawa ko lang ay gamitin ang 50 hanggang 60% ng kapangyarihan nito. Kung mayroon lang akong kaunting oras. Ang kabataang nakasuot ng brocade ay ayaw. Ang mga inheritance item ay kailangang pinuhin upang magkaroon nito at nangangailangan ng ilang partikular na kondisyon gaya ng mga bloodline o isang kaukulang kasanayan. Ang pagiging disipulo ng Watermoon Pirate, halatang may katumbas siyang kakayahan ngunit kailangan muna nitong pinuhin upang magamit ang lahat ng kapangyarihan nito. Habang naglalaban ang tatlong partido, bumukas ang pinto mula sa silangan at si Zhao Fang ay tumuntong sa ikalawang palapag. Ang dahilan kung bakit siya huling ay malinaw na dahil hindi niya layunin ang bilis dahil kung siya ay masyadong mabilis, siya ay may mataas na pagkakataon na makilala ang Fan-Flying Bandit. Sa pag-scan sa mga item na higit sa kalahati ay kinuha, hindi napigilan ni Zhao Fang na mapabuntong hininga. Kung sisingilan siya ngayon, malamang natanga siya. Walang sino man sa mga grupo ang magpapaalis sa kanya. Kung magpapatuloy ang setup na ito, ang mga reward sa ikatlong palapag ay hindi rin magiging akin. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Dahil nag-iisa siya, ang bilis niyang makalampas sa mga mekanismo ay halatang mas mabagal kaysa sa isang mechanism master. Ngunit kung susuko si Zhao Fang ngayon, hindi siya papayag. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas at bilang, siya ay mas mababa pa rin kaysa sa iba. Kung ang ikalawang palapag ay ganoon na, kung gayon ang pagkakaiba sa ikatlong palapag ay magiging mas malaki. Umikot ang isip ni Zhao Fang habang nabuo ang isang plano. King of Gods, Kabanata 272. Pagbaliktad ng mga mesa. Nang makuha ang Watermoon God Peach Fan, pinigilan ng Fan-Flying Bandit ang dalawa pang eksperto sa True Spirit Realm at karamihan sa mga item dito ay kinuha ng Fan-Flying Bandit at ng iba pa. Ito ay batay sa katotohanan na ang Watermoon God Peach Fan ay hindi pa napino. Kung hindi, ang Fan-Flying Bandit ay malubhang nasugatan o napatay pa ang dalawa pa. Si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay hindi na makakatagal pa. Napaisip si Zhao Fang. Tumayo siya malapit sa pintuan ng silangan at hindi kumibo. Zhao Fang, halika at tumulong. Sigaw ni Master B nang makita niya si Zhao Fang. Brat na may asol na buhok. Kung mamamatay tayo, hindi ka rin makakaalis. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ng Severed Blood Bald Eagle. Tiyak na si Zhao Fang ang pinakamalakas sa mga nasa ilalim ng True Spirit Realm at napigilan na niya ang tatlong kalahating hakbang na True Spirit Realm expert sa unang palapag. Kung tutulong si Zhao Fang, may kukumpara siya sa isa pang True Spirit Realm at kahit na hindi sila manalo, mababawasan nito ang pressure nila. Tumayo si Zhao Fang na parang kahoy na patpat na walang anumang senyales ng paggalaw. Ha. Brat na may aswal na buhok, hindi mahalaga kung tulungan mo sila o hindi. Papatayin pa rin kita. Bahagyang tumawa ang kabataang naka-brocade habang nakatingin kay Zhao Fang na may nanlalamig na mga mata na puno ng layuning pumatay. Kinamumuhian na niya si Zhao Fang dahil sa insidente sa unang palapag. Hindi dahil kay Zhao Fang. Maaaring nakuha niya ang 100 flower sack na magbibigay daan sa kanya na patayin ang lahat. Ang Fan-Flying Bandit ay lubhang mapang-api. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Hindi mahalaga kung tumulong si Zhao Fang o hindi. Hindi siya pahihintulutan ng kaaway sa alinmang paraan. Mula dito, makikita ng isang tao kung gaano tiwala ang Fan-Flying Bandit, na mayroong Watermoon God Peach Fan upang sugpuin ang mga taong naruroon. Itong dalawang lalaki na ito ay hindi na makakapagtagal at masasaktan ko sila ng husto. Pagkatapos nito, gugugol ako ng ilang oras sa pagpino ng pamaypay, sa oras na iyon, ang pagpatay sa mga taong ito ay magiging kasing dali ng pag-flip ng aking kamay. Ang kabataang nakasuot ng brocade ay nakakita ng tagumpay. Ang kanyang lakas ay umabot sa tuktok dito. Ano ang dapat katakutan? Natuwa si Master B at ang kalbong agila nang marinig ang mga salita ng Fan-Flying Bandit. Zhao Fang, hindi ka hahayaan ng Fan-Flying Bandit. Bilisan mo at tulungan mo kami. Si Master B at ang Bald Eagle ay nasa mahigpit na sitwasyon. Maging si Bi Chaoyun na nasa sulok ay hindi napigil ang magmakaawa. Brother Zhao, tulungan mo kami. Kung mananalo ang bandidong ito, magdadala siya ng kasamaan sa mundo. Dapat pigilan mo siya. Bahagyang tumango si Zhao Fang at iwinagayway ang kanyang kamay.
Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay humawak ng isang maitim na pilak na ahas na latigo at humiga sa hangin. Si Zhao Feng ay nagbigay ng maunawang sulyap habang ang maliit na pas ang magnanakaw ay sumali sa magulong labanan kasama ang Mystic Snake Blood Whip nito. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay sobrang maliksi at may kapangyarihan ng invisibility. Sa ilang pagkurap, pumasok ito sa labanan sa ibaba. 5 Elemental Piercing Crystal. Ang Azure Robe na Whist, Flower-Dressed Beauty, at Head of the Bee Family ay nakikipaglaban sa isang 5 kulay na kristal. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay isang bihirang materyal na maaaring isama sa anumang sandata upang mapabuti ang kalidad nito. Ang isang piraso ng 5 Elemental Piercing Crystal ay maaaring tumaas ng isang low tier na spiritual na grado ng kalahating grado, at kung ito ay ginamit kasama ng ilang iba pang materyales, maaari itong umabot sa gitnang antas na spiritual na grado. Kung ito ay isang pinakamataas na antas na mortal grade na armas tulad ng Luo Hao Bao ni Zhao Feng, gayunpaman, maaari itong agad na umabot sa spiritual na grado. Ang halaga ng materyal na ito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa normal na mga sandata na may gradong espiritual. Shua. Isang ahas na parang latigo ang biglang bumaril at sinunggaban ang 5 Elemental Piercing Crystal. Brother Cat, nililigawan mo si kamatayan. Ibaba mo ang kristal. Ang ganda at Azure Robe the Whist ay umungal, ngunit agad na nagningning ang kanilang mga mata. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay hindi lamang nagkaroon ng 5 Elemental Piercing Crystal, mayroon pa itong Mystic Snake Blood Whip. Hanggat kaya nating patayin ang pasang ito, makukuha natin ang Mystic Snake Blood Whip at ang 5 Elemental Piercing Crystal. Ang halaga ng dalawang bagay na ito na pinagsama ay maihahambing sa 100 flower sack. Ang tatlong kalahating hakbang na mga eksperto sa True Spirit Realm ay tumungo sa maliit na pas ang magnanakaw. Inamin nila na hindi sila ang kapareha ni Zhao Feng, ngunit ang pag-aalaga sa kanyang alagang pusa ay dapat na madali. Shua shua. Ibinuka ng maliit na pas ang magnanakaw ang kanyang bibig at tumawa sa isang mapanuksong paraan bago naging invisible. Noong hindi ito nakikita, kahit ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi ito madaling mahanap. Dahil dito, lumungkot ang ekspresyon ng Fan Flying Bandit dahil wala siyang mailabas na galit. Ang tao at ang pusa ay kumuha ng hindi mabilang na mga kayamanan at dapat patayin ng 10,000 beses. Ang kabataan sa Brocade ay nagpasya na patayin ang magnanakaw na pusa kapag siya ay nagkaroon ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang pinagsamang halaga ng Mystic Snake Blood Whip at 5 Elemental Piercing Crystal ay malapit sa Watermoon God Peach Fan sa kanyang kamay, at isang bagay na magpapapulas sa mga mata ng mga nasa True Spirit Realm. Beng! Si Zhao Feng ay bumaril ng palaso patungo sa Fan Flying Bandit mula sa malayo gamit ang kanyang Luo Hao Bao. Ang lahat ng kanyang mga pag-atake ay maaari lamang pigilan ang Fan Flying Bandit at hindi magdulot ng anumang aktwal na pinsala. Nang makita ito, ang atensyon ng lahat ay nagambala ng maliit na pas ang magnanakaw. Si Zhao Feng ay banayad na tumingin kay Heian Master na nasa sulok. Bagamat naabot ni Heian Master ang kalahating hakbang na True Spirit Realm, 10 hanggang 20% lamang ng kanyang True Force ang na-convert sa Chi ng True Spirit at hindi siya nagdadalubhasa sa pakikipaglaban. Kaya, kumilos siya sa parehong paraan tulad ni Bi Chaoyu, nagtatago hanggat maaari. Master, matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyong mga kakayahan sa mekanismo at mayroon akong script na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance. Ang mga labi ni Zhao Feng ay hindi gumagalaw at walang True Force na ginamit, ngunit ang kanyang boses ay tumunog sa ulo ni Heian Master. Matapos umunlad ang spiritual eye ng Diyos, maipapadala ni Zhao Feng ang kanyang boses sa pamamagitan ng mental energy. Heaven's Legacy Inheritance. Napahinto si Heian Master. Sa 4 na dakilang mana, ang Heaven's Legacy Inheritance ay unang nirerango at ito ang pinakamatanda at pinakamisteryoso. Mayroong isang maliit na bilang ng mga script na nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at lahat ng mga ito ay nalampasan ang mga kakayahan ng kasalukuyang sibilisasyon. Brother Cat, nililigawan mo si kamatayan. Ang Fan Flying Bandit ay umungal habang winawagayway ang Watermoon God Peach Fan sa kanyang mga kamay at nagpadala ng mga alon ng lamig patungo sa maliit na pas ang magnanakaw. Boom! Napaatras si Master B ng fan na iyon at isang ripple na may aura ng kamatayan ang dumaan sa maliit na pas ang magnanakaw.
Meow meow. Ngumiti ang munting pas ang magnanakaw at nawala. Ito ay napakasensitibo sa pinsala at nakagawa na ng mga aksyon para makaiwas bago umatake ang fan-flying bandit. Saan nagpunta ang pas ang iyon? Lahat ay nawalan ng bakas ng figure ng maliit na pas ang magnanakaw. Ipinakalat ng fan-flying bandit ang kanyang spiritual sense at naghinala na ang maliit na pas ang magnanakaw ay maaaring dinikdik sa laman at buto ng kanyang pamaypay. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay muling lumitaw sa balikat ni Zhao Fang. Walang kamalay-malay, nakatayo si Zhao Fang sa tabi ng Heian Master sa tabi ng pinto sa east side. Heian Master. Biglang nalaman ng fan-flying bandit na may sira at sumigaw. Sa sandaling ito, si Heian Master ay nagsuot ng natulala na ekspresyon habang siya ay nakatayo sa tabi ni Zhao Fang. Inabot ni Zhao Fang at inilahad ang isang palad sa balikat ni Heian Master at mahinang ngumiti. Ito ay pupunta sa ikatlong palapag ngayon. Pagkasabi nito, hinailan niya si Heian Master patungo sa pintuan ng silangan. Oh, anong nangyayari? Ang puso ng lahat ay nanginginig at si Master B at ang Bald Eagle ay natulala habang pareho silang humihinga ng malamig. Walang nakakaalam na inagaw ni Zhao Fang si Heian Master dahil ang atensyon nila ay nasa maliit na pas ang magnanakaw. Kahit ang fan-flying bandit ay iniisip ang Mystic Snake Blood Whip at ang 5 Elemental Piercing Crystal sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang Heian Master ay hindi man lang lumaban at pinahintulutan si Zhao Fang na kaladkarin siya patungo sa pintuan ng silangan na may nalilitong ekspresyon. Magnanakaw, tumigil ka. Nanlamig ang puso ng fan-flying bandit habang umuungal. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang umunlad ay dahil kay Heian Master. Nangangahulugan ito na ang sino mang may Heian Master ay makakarating sa destinasyong punto ng pinakamabilis. Tumigil ka. Nag-aalab ang puso ng fan-flying bandit habang pinapaikot niya ang kanyang Chi of True Spirit at sumugod patungo kay Zhao Fang ngunit ang huli ay masyadong malapit sa pinto sa silangan. Shua! Sa halos isang iglap, narating na ni Zhao Fang ang pinto sa silangan at ipinatong ang kanyang palad dito. Weng! Umalangaw-ngaw ang pinto at binalot ng berdeng ilaw si Zhao Fang na umabot din kay Heian Master. Bago pumasok, itinulak muna ni Zhao Fang si Heian Master. Manatili ka. Ang fan-flying bandit ay umungal at halos sumabog sa galit habang pinagmamasdan si Zhao Fang na pumasok sa pasukan sa ikatlong palapag. Maaari lamang niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang makagawa ng isang pag-atake. Boom! Isang nakakatakot na ripple ang bumaril na maaaring pumutol sa mga normal na mortal na armas. Ball of Lightning. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang bloodline power at isang maliit na bola ng kidlat na binubuo ng hindi mabilang na mga arco ng kidlat ang lumitaw sa kanyang palad. Ang paglipat na ito ay isang mas condensed na bersyon ng Ring of Lightning. Bam! Ang kapansin-pansing bola ng kidlat ay sumabog at nakipagsagupaan sa alon. Sa sandaling iyon, maging ang pinto ay yumanig. Ang kalahati ng katawan ni Zhao Fang ay dumaan na sa pinto, kaya sa totoo lang, kalahati lang ng kapangyarihan ang naharap niya. Klang! Sumara ang pinto at nawala ang figure ni Zhao Fang. Bago magsara ang pinto, narinig pa ni Zhao Fang ang sigaw ng fan-flying bandit na naging sanhi ng panginginig ng ikalawang palapag. Tagumpay. Pinunasan ni Zhao Fang ang dugo sa kanyang bibig. Sa tabi niya, nabawi ni Heian Master ang kanyang normal na ekspresyon bago tumingin kay Zhao Fang ng malalim. Nagulat tayo ng nakababatang henerasyon. Master, sana ay hindi ka tumanggi at makipagtulungan sa akin. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Ang kanyang asol na buhok ay kalmado at ang maliit na magnanakaw na pusa ay nakaupo sa kanyang balikat habang hinihimas ang kanyang mukha, na parang sinasabi kung gaano ito kasarap. Natigilan si Heian Master. Sa isang sulyap lang, ang kabataang ito ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi niya kayang labanan. Nakakatakot ang hakbang na ito. Tinitigan ni Heian Master si Zhao Fang nang may papuri ngunit nagbago ang tono nito. Gayunpaman, nalasan ako ng fan-flying bandit at mamamatay ako sa kalahating araw kung wala akong antidote. Sa tingin mo ba hindi ko nakita na nalasan ka? Tumawa si Zhao Fang at kumuha ng kulay abong spiritual pill. Ito. Ang panlunas, ang 100 dissolving pill, na ginawa ng Watermoon Pirate. Napasigaw si Heian Master sa tuwa.
Ang 100 dissolving pill na ito ay isang bagay na natanggap ni Zhao Feng sa unang palapag. Ang East Side ang lucky side at si Zhao Feng lang ang may ganitong antidote. Kaagad na kinain ni Heian Master ang 100 dissolving pill at ang lason sa loob niya ay mabilis na gumaling. Salamat. Tutulungan kita sa buong lakas ko. Malalim na sabi ni Heian Master. Gayunpaman, bahagyang nag-alinlangan si Heian Master. Kumpiyansa akong papasukin ka ng pinakamabilis sa ikatlong palapag, ngunit dapat mong malaman ang lakas ng fan-flying bandit. Huwag kang mag-alala. Mula sa sandaling ito, kontrolado ko ang lahat. Ang boses ni Zhao Feng ay naglalaman ng kapangyarihan na may kakayahang magpakalma sa iba.